kamusta na po kayo? I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Salamat tayo sa Panginoon. Ngayon po ay Friday, isang panibagong buhay at araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sama-sama tayong katagpuin siya, makipagniig sa Kanya sa pamamagitan ng ating morning devotion para sa umagang ito. Ang ibabahagi ko sa umagang ito ay makikita natin sa Awit chapter 9 verse 1. Ganito ang sinasabi: "Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko." Ang title po ng ating morning devotion sa umagang ito ay Pagpupuri at Pagpapasalamat sa Diyos. Ano po ba ang tatak ng tunay na mga naglilingkod sa ating Panginoon? Walang iba kundi ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Ang sabi sa isang talata sa banal na kasulatan sa Awit 30 verse 12, "Aawit sa iyo ng pagpupuri at hindi ako tatahimik, o Yahweh. Aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid." Tingnan natin, ang pagpupuri at pagpapasalamat ay hindi occasionally, kundi ito ay nagpapatuloy sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Maging sa panahon ng pagtatagumpay, sa panahon ng kasaganaan, lalo tigit sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng kabiguan, dapat pa rin tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat dito natin na ipapakita na tayo nga ay mga lingkod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi sa isang talata sa Isaiah 25 verse 1, "O Yahweh, ikaw ay aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa nung una." So ating nakikita dito yung kabutihan at yung katapatan ng ating Panginoon. Despite na hindi tayo exempted sa mga mabibigat na mangyayari, hindi tayo exempted sa mga kalungkutan, kabiguan, hindi ito yung dahilan para hindi tayo magpatuloy na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Bagkus ito ay maging tungtungan ng bawat isa sa atin upang mas lalo pa tayong kumapit sa Kanya, mas lalo pa tayong magpuri sa Kanya, at mas lalo pa tayong makipagniig sa Kanya, sapagkat sa mga pangyayaring ito, dito natin nakikita ang kapangyarihan, ang pagkilos, ang presensya ng ating Panginoon. May mga plano at layunin ang Diyos sa buhay ng Kanyang mga anak, hindi ayon sa Kanyang panukala. Ang paghihirap at pagdurusa ng sino man, kung sakaling may pinagdadaanan tayong mabigat, siya'y laging nakaalalay at tanda niya tayong samahan sa ating kalagayan hanggang tayo'y magkaroon ng katagumpayan. So nandyan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng mga mabibigat na pangyayari, kasama natin ang Panginoon at hindi niya tayo kailanman iniiwan at pinababayaan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica chapter 5 verse 18, "At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng panahon, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakipag-isa kay Kristo." Mga kapatid, ano po yung nakita natin doon? Sa lahat ng panahon, dapat tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo mga tagasunod ni Jesus, ang importante sa atin na hindi basta happiness, kundi joy. Happiness depends on happiness, but joy depends on Jesus. Kaya sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon, sapagkat ito ang tatak ng pagiging tunay
na lingkod at sumusunod sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito at nawa meron tayong nakita, tinanggap na may apply natin sa ating buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Kami ay iyong ibinangon sa aming mga higaan, binigyan ng panibagong buhay at kalakasan upang harapin ang araw na ito ng puno ng pag-asa, kaligayahan at pananampalataya. Salamat po sa iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, na patuloy na nakikibahagi sa aming morning devotion. Nawa meron silang tinanggap sa umagang ito na magdudulot sa kanila ng kalakasan, ng inspirasyon upang magpatuloy sa journey ng buhay sa araw na ito. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, na nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Pagalingin niyo po sa kanilang mga karamdaman ang humihingi ng magandang kalusugan. Pagpalain niyo po ang mga humihingi ng mga blessing at tulungan ang iyong mga anak na nakakaranas ng mga mabibigat na sitwasyon at lagi paalala na ikaw ang Diyos na buhay na tumawag sa bawat isa sa amin at kahit kailan hindi mo kami iniwan at pinababayaan. Tunay nga Panginoon na sa iyo nagmumula ang aming lakas, sa iyo nagmumula ang aming buhay, kaya huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan. Patuloy ko pong pinagpipray ang iyong mga anak na nasa ibayong dagat, malayo man sila ay lagi silang kasama sa aming mga panalangin. Patuloy ko pong pinagpipray ang iyong mga anak na nakakaranas ng mga mabibigat na karamdaman. Patuloy niyo po ko pong pinagpipray ang iyong mga anak na humihingi ng magandang kalusugan, kagalingan na nagmumula sa iyo. Aming Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito na dapat kaming patuloy na magpuri at magpasalamat sa iyo anumang sitwasyon ang aming kinakaharap. At sa pamamagitan niyon, mahahayag na tunay nga kaming mga lingkod at sumusunod sa iyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Nawa magtagumpay kami sa araw na ito at samahan niyo kami, Panginoon. Sapagkat kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. I-bless niyo po kaming lahat. Iparamdam ang iyong presensya at patuloy na makita ang iyong kabutihan at iyong katapatan. Salamat din po, Panginoon, sa kaarawan ng aking anak sa araw na ito, si Amira. Pagpalain niyo po siya at patuloy na maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa kanyang buhay. Palakihin niyo po siya may banal na pagkatakot sa inyo. At ganoon din po, Panginoon, ang iba pang mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon at sa susunod na araw, salamat po sa kanilang mga buhay. Nawa, magamit namin ang araw na ito sa kapakinabangan ng holiday ngayong Friday, at ganoon din po ang holiday sa Monday. Nawa, ang long weekend na ito ay magamit namin sa kapakipakinabang at naayon sa iyong kalooban. Huwag namin kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon tulad ng aming pananambahan at sa mga gawain ng Panginoon na lalong magpapalago, magpapatibay, magpapatatag ng aming pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw ng Friday, August 20. Pagpalain ka ng Panginoon.
mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa habang panahon. Kaya ang tanging natin gagawin, patuloy na magpuri at pagpasalamat sa Kanya. God bless everyone. Paalam!